Masayang araw, mga ka-PL! Nabulabog ang galawan ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. Ibinunyag po ni dating Secretary Silvestre Bello, mga kababayan, na inalok di umano siya ni Gonggong Marcrox ng tumataginting na 1 billion pesos, mga kababayan. Laking halaga, no? Para kalabanin si Congressman Ungab ng Davao City sa 3rd District sa pagka-congressman, mga kababayan. Kaso, nanatili po ang pagiging Duterte diehard supporter ni dating Secretary Bello. Tinanggihan niya ang alok sa kanya ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. O eto po ang patunay. Basahin po natin, mga kababayan, ang pagiging politiko, galawang bangag ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. Pero bago po natin simulan, magkikisuyo po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po ng video natin, mga kababayan, para mas marami pang mga kababayan natin ang makakaalam, ayan, dito sa galawang bangag politiko ni Gonggong Marcrox. Sa mga nagtataka, sino ba si Gonggong Marcrox, ka-PL? Halata naman po, masyado naman po kayo. Bongbong Marcos, ayan, Gonggong Marcrox. Eto, ang mga pagbubunyag ni dating Secretary Silvestre Bello. Silvestre Bello, ayan na, inalok daw ni PBBM ng 1 billion para tumakbo sa Davao. Ayan, ibinunyag ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III na inalok umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng 1 billion pesos para kalabanin, mga kababayan, ang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Representative Isidro Ungab sa congressional race sa Davao City, mga kababayan. Galawang politiko talaga. No, pulpul talaga na politiko, mga kababayan. Bakit? Alam naman itong si Gonggong Marcrox na itong si Bello, mga kababayan, hindi ho matitinag ang pagiging Duterte supporter nito. Palibhasa nga, pulpul, bagag hindi nakakapag-isip ng maayos, mga kababayan. Sinubukan niya. Sinubukan niya na silawin si Bello sa napakalaking halaga, mga kababayan, na tumataginting nga na 1 billion pesos para kalabanin si Ungab. Win-or-lose yan, mga kababayan, kung ikaw ay isang politiko o halimbawa, ikaw si Bello, kung wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo, maaaring tanggapin mo yung alok ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. Win-or-lose yan Manalo, matalo ka. Mauubos mo ba yung 1 billion? Hindi mo mauubos yan. Malaki ang matitira sa'yo. Kaso, meron pong prinsipyo. Meron pong paninindigan si Bello. Kaya hindi niya tinanggap ang alok ni Marcos. Tinanggihan niya po. Ito po, isa pa, mga kababayan. Ani Bello, nangyari ang offer sa kanya ng malapit na ang eleksyon at noong siya ang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, di ba tinanggihan ni Bello yung alok ni Marcos na 1 billion pesos? Hindi nga pumayag si Bello. Gumante! Si Bongbong Marcrox, ginantihan si Bello. Eto, una raw niyang naisip
na ibabangga siya kay Duterte sa mayoralty race sa Davao, pero sinabi sa kanya na si Ungab ang si Ungab ng ikatlong distrito ang kanyang kalaban. Sinabi sa kanya ni Marcos. Okay? Hindi si Duterte. Pag mo kakalabanin sa pagka-mayor, hindi mo kakayanin, talo ka talaga dyan. O ang kalabanin mo, si Ungab. Wala tinabla si tinabla si Marcos ni Bello. Sinabi umano ni Bello kay PBBM na hindi niya tatanggapin ang alok dahil matagal na silang magkaibigan ni Duterte at naging labor chief din siya nito. Di ba? In-appoint yan ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, bilang kalihim ng labor chief, mga kababayan. Ano yun? Basta naging kalihim ito ni Tatay Digong, mga kababayan. Labor chief secretary, ayan. Okay. Hindi rin daw niya pwedeng kalabanin si Ungab dahil kaalyado ito ni Duterte. Yan po yung mga tao, mga kababayan, kahit na pinakitaan na po na napakalaking halaga ng pera, pero nananatili pa rin po talaga ang pagiging Duterte supporter. Hindi ho nasilaw sa pera, hindi po katulad ng mga kilala nating dating mga maka-Duterte kuno. Pero ngayon nasan na? Nagsipagbaliktaran na. Ay yung mga nakaraan, nung kasagsagan pa lang po ng banatan Duterte, Marcos, Romualdez, nung kinukuyog nila ang mga Duterte, di ba nagsipagbaliktaran itong mga animal na ito, mga kababayan. Pero dihamak pa rin na mas marami pa rin sa atin ang nanatili sa pagka-DDS. Di ba? Ako, inaamin ko. Bagamat taga-Davao ako, binoto ko po ang mga Duterte mula nung sila naging mayor hanggang sa naging alkalde, mga kababayan. Alkalde, vice-alkalde, yan. Binoto ko sila. Talagang naroon na po yung pagsuporta natin sa kanila. Pero naki-unitin tayo dahil nga sabi ni BP Inday Sara. Pero nung malaman-laman na natin na ginagago na mga Duterte, nag-withdraw tayo na suporta kay Bangag. Yung iba, yung dating mga DDS na kakilala natin, ngayon nasa kampo na ni Bangag. Marami yan sila, mga kababayan. Ayon sa kanya, hinimok pa rin umano siya ni Marcos na tanggapin ang 1 billion. At kung matatalo naman daw siya, sinabi rin umano ni Marcos na i-appoint siya sa gabinete pagkatapos ng 1-year ban. Di ba? Halimbawa, ako si Bello, inalok ako ng 1 billion pesos para tumakbo at kalabanin si Congressman Ungab, natalo ko. Malakas si Ungab lahat ng mga Duterte alay sa Davao City, pag kinalaban yan, sigurado, ligwak ang mga kakalaban, mga kababayan. Kaya, halimbawa, natalo si Bello, tinanggap niya yung alok. Pero, siyempre, hindi niya naman mauubos po, mga kababayan, yung 1 billion na yan. Ang laki ho niyan. So, may mga matitira pa sa kanya. Halimbawa man, kung tinanggap niya yung alok. Tapos, natalo na nga, i-appoint ba? Another pera na naman po. Di ba? Palanggang-palangga ni mga Bangag yung mga magiging tauhan niya. Kayo ba ay naniniwala na walang malalaking abot yung mga bata niya ngayon, kaya ganyan magsalita at magprotekta, mga kababayan? Kahit sa Senado, meron mga bata yan. Iisa-isahin pa ba natin sila? Naku po, wag na. Kilalang-kilala niya naman po, mga kababayan, sa galawan pa lang, lalong-lalo na kapag merong pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo na. Di ba? Sabi ko, pasensya na po. Ito yung mismong sinabi ni Bello. Pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko yung 1 billion pesos, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming maleta. Ayan. Ani Bello sa isang pagtitipon ng PDP laban People's Congress sa Quezon City noong Martes, Nobyembre 25, mga kababayan. Sabi ng misis ko, Daddy,
wag na wag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Hindi ko magagawa yan. Dagdag niya, ni Bello. Mga kababayan, ayon pa kay Bello, ang kanyang desisyon na huwag tumakbo ang dahilan kung bakit, eto na, kung bakit umano siya tinanggal sa Meko. Ayun. Tinabla niya si Marcos Tinabla yung alok ni Marcos sa kanyang 1 billion tumakbo ka, 1 billion. Tinabla niya. Taragis, napahiya yung bangag, mga kababayan. Anong ginawa? Hindi gumante. Tinanggal si Bello sa Meko, mga kababayan. Ngayon, sino pumalit sa kanya? Eto na. Pinalitan siya ni Cheloy Garafil. Ayan. Dating Presidential Communications Office Secretary noong Setyembre 2024, mga kababayan. Di ba nagdamdam si Bangag? Nagdamdam kay Bello, mga kababayan. Nag-alok, pero tinabla, nasaktan, tinanggal si Bello sa Meko. Marunong din pala magdamdam yung mga Bangag. Sabagay, mga sensitive people yung mga yan, mga kababayan, lalo na pagka nakakahigop po ng pulburon. Ayan. Nagiging sensitive yan sila. Yan ang dapat tularan ng mga DDS, mga kababayan, katulad ni Bello. Hindi nasisilaw sa napakalaking halaga na kumakalansing na ipinapakita sa kanila. Di ho ba? Pero yung iba, ibang vlogger pati, nakalino sila ngayon. Naku po, nagngangalan, dami kong alam, mga kababayan. Soon, sasabihin ko po sa inyo kapag may hawak na po akong ebidensya. Mahirap po ngayon magsalita. Wala pa po tayong ebidensya. Sasabihin ko rin po yan sa inyo. Kung sino-sino itong mga nagpapanggap ng mga DDS ko, napakarami po. May listahan, may presyuhan, mga kababayan. Sino ang handler nila at kaninong tao sila? Magugulat ho kayo. Akala nyo okay na ang lahat? Dahil nagsalita na siya? Dahil kumanta na siya? Hindi pa po, mga kababayan. Masalimuot. Sa totoo lang. Pero, wag muna tayo dun sa puno. Dito muna tayo sa mga hinahawakan nitong puno. Kung sino-sino ito sila, na mga nagpapanggap ng mga DDS, may mga presyo, may mga pangalan. Soon, ilalabas ko po yan. Okay? Ayos! Ito pa, dagdag ko pa po ito sa mga kababayan. Meron po nakitang post ni Doc Lauren Badi, mga kababayan. Ang sabi niya po dito sa kanyang post, staff, I get my mail, mga kababayan. Nakatanggap di umano siya ng email. At sumbong ito, mga kababayan, nagsumbong sa kanya. Ang isang concerned citizen, kung tawagin natin, na ito pa lang si Amena Pangandaman, mga kababayan, meron pala itong mga ginagawa umano na mga masasabi nating kayo na lamang po ang humusga. Basahin ko na lang po ito. Mga kababayan, mahirap na po ito ang email po kay Doc Lauren Badi. Ayan, nakikita nyo naman po. Lauren Badi. Ayan, nakikita nyo naman. Ito yung mismong email. Hi, Doc Lauren. Si Secretary Amena Pangandaman ang dahilan why Attorney Faisalin P. Tago was appointed as President ng Mindanao State University System. Magpinsan sila. Ayan, hindi pa po yan, Hindi pa po yan yung pinaka main event. Ika nga, pinaka-exciting part, mga kababayan. Medyo may kahabaan po ito. Makinig at intindihin po natin maigi. Masasyak po kayo kung paano po nila pinaglalaruan, mga kababayan, ang kaban ng bayan. Lahat halos ng directors ng main campus
halos relative nila. You can check the official FB page ng MSU o Mindanao State University, mga kababayan. Halos lahat daw po ng mga directors ng nasabing campus, mga kababayan, relative di umano nila. Kita nyo na. DBM through Secretary Mina can easily, okay, uulitin ko ha, palapit na po kasi tayo na palapit sa isang exciting part, mga kababayan DBM Secretary through Secretary Mina can easily download money sa MSU, parang patago ba, then later lang kukunin. Nagets nyo po? Hayaan nyo, mahaba-haba pa ito, maiintindihan nyo po ang buong istorya. Okay? Ganyan ang kalakaran. Sabi, mga kababayan Saan na yun? Ganyan ang kalakaran even before maglalagay ng milyones sa MSU, pero parang patago lang pala. Ayan. So, maaaring hindi yata alam ito ng accounting ng MSU. Kasi patago Hindi natin alam, kung alam ba o hindi. Basta, dito tayo bumatay sa babasahin natin. Ganyan ang kalakaran even before maglalagay ng milyones sa MSU, pero parang patago lang pala. Kukurakutin lang. Kita nyo na? Magpinsan din si Secretary Mina and BBB na, Secretary Mina and BBB sa mother side ni Amina o Amina. Kawawa ang MSU system, ginagawang milking cow. Yan, gets nyo na, mga kababayan. Di ba? Magda-download di umano itong si Amina Pangandaman ng pera papuntang MSU. Patago lang. Hindi alam ng karamihang directors. Hindi natin alam kung alam nila o sila lang ang nakakaalam. Tapos kukunin din daw po kalaunan, mga kababayan. Milyones po ang nasabi rito. Kita niyo naman kanina yung binasa ko. Di ba? Ganyan po nila, mga kababayan. Pinagsasamantalahan. Ang pera po natin, hindi po nila pera yan. Pera po natin yan, mga kababayan, mula po yan sa ating mga tax na sana papakinabangan po ng Mindanao State University. Lalong-lalo na, napakarami pong estudyante niyan ng campus na yan. Napakalaki rin po ng campus na yan, mga kababayan. Pero, ginagawa lang pong wallet ang MSU. Parang GCash lang, mga kababayan. Sige, lagay ka sa GCash ko. Mamaya-maya kukunin ko na. Di ba? Sana maimbestigahan ito, mga kababayan. Sana makarating ito sa Senado. Ayan. Huwag na tayo magtiwala dyan sa Congress. Mahirap pag dyan, paimbestigahan ito sa Congress. Quits to lahat. Sa Senado, sa anong komite ito, dadalhin para magkaroon ng pagdinig. Sana makarating to sa Senado. Imbestigahan kung gaano katotoo itong ibinunyag o isinumbong kay Doc Lorraine Badoy, mga kababayan. Na halatang-halata, na meron pong ginagawang mga pandurukot sa kawanang bayan. Hindi na nahiya. Diyos ko po, patawarin ka ng Allah, Madam Amina Pangandaman. Kung totoo man, sana hindi po ito totoo. Haram po yan, Madam. Haram. Sa ating mga Muslim, haram po yan. Naku po, hindi na po kayo natakot sa Allah. Diba, mga kababayan? Pinaglalaruan ninyo ang kaban ng bayan. Parang inyong pera yan Pera ho yan ng taong bayan
na dapat pakinabangan, ibalik sa taong bayan, pero kayo-kayo lang po ang nakikinabang. Ngayon, magtatanong po ako, totoo po ba ito, madam? Totoo po ba ito? Ngayon, kung wala pong katotohanan, maglabas po kayo ng inyong statement, madam, sa mainstream media mga kilala ho ninyo. Okay, ulitin ko, lilinawin ko, hindi ako nagpaparatang, nagbabasa lang po ako. Kaya nga ako nagtanong kung totoo o hindi. Ayos! Ito pa, isang balita, mga kababayan, grabe! Etong si Attorney Guanzon, mga kababayan, palibhasa, napakaraming kiyaw-kiyaw nitong si John Vic Remulla, no? Talagang ipinagtatanggol niya yung kanyang pangulo, mga kababayan, no? Kanyang pinaglilingkurang politiko, no? Pinagtatanggol niya, no? Ang sabi niya kasi, no? Nitong si John Vic Remulla, Saldico was the mastermind. Ayan. Itong napakalalang korupsyon, flood control project, si Saldico daw po ang mastermind. Ito po ang buwelta sa kanya ni Madam Rowena Guanzon, mga kababayan. Tapang na tao talaga itong babae na ito. Madam Defensor 2.0 itong alay na ito, napakatapang Tumigil ka nga, John Vic Remulla. Hindi kami tanga, kagaya mo. Si BBM at Romualdez ang mastermind. Ayan. Naintindihan niyo po, Sir John Vic Remulla. Hindi daw po kami tanga. Kagaya mo. Naku po, nagtatanga-tangahan daw pala kayo, sir. Gaano po katotoong nagtatanga-tangahan kayo? Tanga talaga kayo. O baka naman naging tanga kayo dahil sa amo nyo nga yung presidente at baka si Romualdez din. No? Nagtatanga-tangahan mo ba kayo, sir? Strategy kasi yan ng mga ng mga ganid. Ganid ba sa di ba, mga babae? Nagtatanong lang po, sir, nagtatanong lang po kami. Kayo ba'y tanga o nagtatanga-tangahan na lang? Total, matatapos din naman itong administrasyon na ito. Lilipas din naman ito. O, di at least, tiba na. Parang ganun lang ba? Nagtatanong lang uli. Ayos, meron pang isa, mga kababayan. Meron pang isa. Itong sinabi naman po ni dating Senator Franklin Drilon, mga kababayan, kay Pinky Lacson. Naku, ang sakit nito, mga kababayan. Kung meron pang delikadesa, kung marunong pang mahiya itong si Lacson, sigurado matatablan siya masasaktan siya dito sa mga sinabi ni Drilon sa kanya. Ang sakit nito, mga kababayan. Daig mo pa sinampal nito ng kabayo. Simple lang. Napakaikli lang nitong babasahin ko, pero napakasakit po nito, mga kababayan. Imposibleng hindi matauhan ito si Pinky Lacson. Pinky Lacson, naku, mahiya ka po, sir. Pinabanatan ka na ni Franklin Drilon. Ba, mas matino pa pala itong mama na ito kaysa sa iyo. Kahit na dilawan to. O ito, Lacson, ang tungkulin ng senador, tagapagtanggol ng batas. Hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Ayo, nadali. May sabi, ayan, si Drilon, liwa-liwanag, Drilon. Yun naman pala, Lacson Sana, sir, yan po ang pairalin ninyo. Bilang isang senador, sana yan po ang uugaliin ninyo. Pagtatanggol po sa saligang batas. Kung ano ang nakalagay sa ating saligang batas, yun po sana ang ipatupad ninyo, mga sir. Kasi, yun naman talaga naging batas nga yan Pero binabaluktot ninyo ang batas. Di po ba, mga kababayan? Kaso, napansin na po, mga kababayan
ni Franklin Drilon, itong pagiging tagapagtanggol ni Pinky Lacson sa Pangulo no? Napansin na, nahuli si Pinky Lacson. Nakakahiya ito para sa iyo, Panpilo Lacson. Magtatanong lang po muna kami, Sir Panpilo Lacson. Magtatanong lang po, kayo po ba tatakbo pa sa mga susunod na halalan, Sir? Meron pa ho ba kayong planong maglingkod sa ating bansa at sa ating mga kababayan, Sir? Kung wala na, kung magre-retiro na kayo, dahil medyo may edad na rin po kayo, no, isama mo na rin yung tropa mong tuta. Kung magre-retiro na kayo, kung plano nyo na magretiro, sagad-sagarin nyo na, Sir. Oo, kapalan nyo na mukha nyo. Sumabay na kayo sa kanila. Kanino? Ayan, kila Romualdez, kila Marcos, kila Lisa. Ayan. Kahit kay Saldico. O kahit na siya ang kumanta ng lahat. Sumabay ka na. Para sa pagre-retiro din yan. Sayang din yan. Kala kayo. Kung plano nyo na mag-retiro, ayaw nyo na maging politikal, naguguluhan na kayo. Di, total, nabasa naman na kayo ngayon Basang-basa na ho kayo Basa. Maligo na kayo. Magsabon na rin kayo. At magbanlaw na rin kayo. Wala na ho kasi kayo may tatago Lalo-lalo na po kayong dalawa ni Senator Soto at ikaw, Sir Lacson. Wala na po kayo may tatago sa ating mga kababayan. Basang-basa na ng ating mga kababayan ang galawan ninyong dalawa dyan sa Senado. Nabasa na po kayong dalawa, maligo na rin kayo, magsabon at magbanlaw na rin kayo. Wala na Magkaroon man sa mga susunod na halalan, sa kasakaling tumakbo kayo, mas marami na pong mga kababayan natin ang nakakaalam ho sa mga galawan ninyo ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Mas mainam pa, Sir, na magretiro na ho kayo. Pagbigyan na po natin itong mga bagong senador na dihamak na merong katinuan. Hindi ko po sinasabing hindi kayo matino, pero matino naman po kayo. Pero parang napakalambot lang po ng prinsipyo ninyo, Sir. Parang marshmallow. Ayan, ikaw. Pag ganyan mo, yan. Nayuyupi. Bumabaon yung daliri. Ganyan kalambot. Hindi katulad ni dating Secretary Silvestre Bello. Inalok. Sir Pinky Lacson, inalok po siya ni Bongbong Marcos ng halagang 1 billion pesos para tapatan si Congressman Ungab sa pagka-kongresista sa 3rd District ng Davao City. Pero nasilaw ba si former Secretary Silvestre Bello sa 1 billion pesos? Di ba hindi? Win or lose pati yun. Manalo, matalo. Sabi natin matalo. Hindi niya naman mauubos siguro yung 1 billion. Bigay nga lang ni Presidente Marcos yan. Pwede na nang isubi-subi yung iba. Impok, dyan lang yan. Di ba? Kaso hindi. Hindi siya nasilaw sa halaga ng pera. Napakalaking halaga, hindi siya nasilaw. Kasi matatagpo ang kanyang prinsipyo. Itong si Bello. Hindi ho katulad ninyo, Sir Panpilo Lacson, dati, ibinuto ka namin. Noon, nagagalingan ako sa'yo, inaamin ko yan. Ilang beses po kitang ibinuto sa halalan sa pagkasenador. Maraming beses po kitang sinuportahan dahil naniniwala ako na para kayo sa bayan, para kayo sa ating mga kababayan, naniwala ako sa kakayahan mo. Pero etong pagkakataon ito sa kasalukuyang administrasyon, nadismaya mo ang maraming mga kababayan natin. Nadismaya sa'yo dahil sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na parang meron po kayong pinagtatakpan
meron po kayong kinikilingan. Hindi nyo po ba napapansin, sir? Simple lang. Hindi nyo po ba napapansin? Nangalin, PL. Siyempre, magtatanong yan. Now, kaunti na lamang po ang nanonood sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Karamihan ho dyan, hindi na po naniniwala. Kahit magbasa po kayo ng comment section, buksan nyo po yung comment section ng Senado, mababasa nyo ho habang naka-live kayo ang komento ng ating mga kababayan. Majority, hindi ko naman sinasabing 90%, sabihin natin 70%, karamihan ng mga nakasubaybay sa inyo, ang komento galit sa Senate Blue Ribbon Committee. Higit sa lahat, sa pagiging chairman mo sa BRC o Blue Ribbon Committee. Kasi nga, nahahalata po ng ating mga kababayan na parang pinagtatakpan nyo po ito mga mastermind sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga ito nasabi ni Drilon na Lacson ang tungkulin ng senador, tagapagtanggol ng batas, hindi tagapagtanggol ng Pangulo. Bakit nga nasabi yan? Kasi napansin nitong si Drilon na ipinagtatanggol mo na ang bangag nating presidente. Maliwanag, adik po Panfilo Lacson ang presidente natin. Hindi po sa akin ang galing. Hindi po ako may gawa-gawa ng istorya. Sino? Yung mismong kapatid niya po, Senator Ping Lacson. Matanong ko lang po kayong dalawa ni Tito Soto. Ano po ang pakiramdam ninyo? Matapos yung marinig, yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mga ginagalang naming mambabatas na mga senador. Ano ho pakiramdam ninyo? Meron pa rin bang malaking tiwala ninyo sa Pangulo? O nabawasan o nawala? Sana masagot nyo po yan, sir. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.